So magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and pasensya na po kung medyo maingay or maingay talaga as in kasi nasa labas po ako ngayon. Dito po ako sa tindahan namin. So dahil Women's Month nga po ngayon, gusto ko lang pong i-flex yung First Lady natin. Yung First Lady natin na sinisiraan pero todo trabaho pa rin, todo suporta pa rin para kay President Bongbong Marcos at sa mga programa niya. Excuse me po. Ilan sa mga programa nga po niya yung Love for All na malaki talaga ang naitutulong sa mga kababayan natin. So, every Tuesday po yan sila, no? Yung Love for All, pupunta po sila sa iba't ibang probinsya at nagbibigay po sila serbisyo sa mga kababayan natin na malayo po talaga sa syudad. Kung saan, kasi itong Love for All is mas pinalapit na po ng pamahalaan yung tulong, laboratorio, medisina, konsultasyon, at marami pa pong iba. Inilapit po nila yan sa mga kababayan natin para hindi na po sila mahirapan bumiyahe pa, diba? Kasi usually, ang mga hospitals, yung mga clinics, mostly nasa syudad talaga yan. Iilan lang po talaga yung mga nasa liblib din. Na syempre, diba, yung mga kababayan natin, hindi na sila mahihirapan pang mag-travel kasi nga, pamahalaan na mismo ang lalapit sa kanila. At dahil Women's Month ngayon, may gusto po akong ipakita sa inyong litrato. Pero ano siya ha, kasi itong litrato na ipapakita ko po is isang babaeng abogada at isang lalaking abogado. So ipapakita ko po sa inyo itong difference ng dalawa. So ito po, kung makikita nyo naman, 'di ba? Si First Lady Lam. Katulad ng sinabi ko kanina, si First Lady Lam is fully support po siya sa Administrasyong Marcos. So, isa po siya sa mga tumutulong talaga na maipatupad ang adhikain at programa ng ating administrasyon. At itong isa naman po, kung nakikita nyo, ayan. Kilala nyo naman po kung sino yung abogado na yan, di ba? Ay isa po yan sa abogado na sabihin na natin na hindi nakuha yung gusto. Kaya ngayon, grabe po, tahasang paninira at pananalitang hindi ka nais-nais kay First Lady Lam. Biluin mo, Women's Month po tapos grabe kung makapagsalita. Napanood nyo po ba yung last prayer rally? Pakita ko po Ito muna ipapakita ko kasi ang sabi dito, ayan. Wear white for peace and solidarity. Asan po yung peace doon? Kasi sa buong rally nyo, puro puro paninira po yung narinig ko. 'Di ba? Na dapat sana nagninilay-nilay sila, ipinagdadasal talaga nila kung ano talaga yung intention nila, 'di ba? Na kasi ang sabi nga nila dito, justice for Pastor Kibuloy. Yun yung pinaglalaban nila. Pero kung napanood nyo po at nasubaybayan nyo yung 7 days na prayer rally nila, ano po ba yung karaniwang mga topic or pinag-uusapan nila doon, yung mga speeches nila? More on paninira po sa pamahalaan. More on character assassination sa mga nakaupo po sa pwesto ngayon dito sa Pilipinas. At isa po sa nakaagaw pansin sa akin nga, eto, wait lang. Papakita ko po sa inyo. Eto. So, lalakasan ko lang po para marinig. Ewan ko lang kung maririnig kasi medyo mahina itong Nakaagaw pansin kasi sa akin tong video na to. So, ganito lang po kasi pwede makaka-copyright tayo. Alam niyo naman ng SMNA Akala nyo kakampi, yung pala hindi. So dahil walang chance, wait lang po ang naisip ni Lisa Marcos ay yung private initiative. Baguhin natin ang konstitusyon. Ayan, so sinasabi niya dito na si FL daw ang pasimuno nung People's Initiative. Iniba niya pa nga po Manipulahin ang ating konstitusyon. Kaya, mga kababayan, pigilan natin ang kanilang private initiative. Ayan, private initiative daw ni Lisa Marcos. Na hindi magwagi ang private initiative ni Lisa Marcos. Si Lisa
Lisa Marcos yan. Kaya nga mga kababayan, Oh, sabi niya, kung nasa harap niya daw si Attorney Lisa Marcos, sinampal niya na daw ng baliktaran. sinampal ko na yan back to back. Uulitin ko. Diba? Ang sabi niya po doon, nung abogadong ito na hindi nakuha ang gusto sa administrasyon, si FL Lisa daw po ang pasimuno ng People's Initiative. At sabi niya rin daw po, kung nasa harap niya lang si FL Lisa, sasampalin niya daw. Ganun, oh. Piruin mo, sinabi mo yan sa crowd ng mga so-called prayer rally na umattend. Sinabi mo yon, yung word na yon. Biruin mo, ano ngayon, Women's Month. Ang dami pong babae, nakita nyo doon, ang daming babae. Sasabihin ng isang abogado daw, nasasampalin niya si FL Lisa. Tapos, narinig niya yung crowd, tuntua. Ano ba? Ano ba talaga pinaglalaban nyo? Biruin nyo kapwa nyo babae, binabastos na. Tapos yung bumastos, abogado. Abogado din, kasi abogado din si FL eh. Binastos niya po yung First Lady sa harap ng ilan ba kayo dyan? Hindi mabilang. Ilan lang kayo eh. Wala na yung 7 million na kiniklaim na members, di ba? So, ayan po, sinabi niya, na ibalita pa yan. Nakikitang-kita pa yan, balitang-balita. Nasasampalin niya daw si FL Lisa kung kaharap niya. Piruin mo, wala ka ng respeto sa babae. Wala ka pang respeto sa First Lady. Regardless sa galit mo, dapat pang manakit ka ng babae. Bakit? Ganyan ba kayo sa inyo? Ganyan ba kayo sa pamilya nyo na magsasampalan? Biruin mo, abogado ka. Dapat alam mo na hindi tama yung mga wordings mo na yan. Ito yung typical na abogado na nawawala yung pinag-aralan dahil sa bugso ng damdamin. Yung hindi na nag-iisip. Yun lang naman yung short term para doon. Hindi na pinag-iisipan yung mga salitang binibitawan. Akala kasi nila, pag sinabi nila yun, nakaka-proud na. Proud. Tingnan nyo, yung mga nauto ng self-appointed son, proud na proud. Baka gustong-gusto nila ng violent. 'Di ba? Gustong-gusto nila ng violente. Baka yan din ang natututunan sa mga preaching. Kasi biruin mo, yung abogado nagsalita nun sa crowd, tapos kiniklaim nyo kayong mga taong umatid dyan is yung mga righteous, di ba? Kasi sinusuportahan nyo yung appointed son nga, sabi nyo, di ba? Pero, proud na proud kayo. Nababastusin yung isang babae. At first lady pa ng Pilipinas. Nakaka-proud ba yun? Tanong ko sa inyo, kayong mga self-righteous, pati kay Attorney Glencho, nakaka-proud ba yun? Sasampalin mo yung babae? Kung magulang mo yung sinampal, baka nag-file ka na ng kaso niyan, kahit sabihin lang na sasampalin ko, halimbawa lang, sasampalin ko nanay mo, halimbawa kay Attorney Glencho, sinabi sa nanay niya, maghuhu ka rin ba? Papalakpak rin ba kayo? Hindi, di ba? Ayan yung literal na mga tao na kinain ng galit, kaya hindi na ginagamit yung utak. Na basta makapagsalita na lang, makasakit na lang ng kapwa, kala nila napakabuti at napakagaling na tao na nila. Tapos yung mga babaeng nandyan sa crowd na proud na sasabihin ni Attorney Glenchong na sasampalin niya ang First Lady, mahiya naman kayo, mga babae kayo. Baka gustong-gusto nyo talaga sinasaktan. O baka yan talaga ang tinuturo sa inyo sa loob. Tapos kayo yung umiiyak na justice. Nasaan ang hustisya sa mga pinaggagawa nyo? Yung mga pambabastos nyo, yung mga pagmumura nyo dyan, sa so-called prayer rally nyo, asan? Ganyan talaga yung mga tao, 'di ba? Na pag inugali yung ugali nila, para sila yung maging mukhang biktima. Tapos, yung mga opisyales na yan, yung mga abogado na nandyan, tuwang-tuwa pa, may nababastos. Pag sa inyo ginawa, grabe kayo, akala nyo, aping-api kayo. Pasalamat kayo. At yung First Lady natin, mabait, at ang Presidente natin. Hindi sila lumilevel sa mga ugali nyo. Hindi nila kailangan na maging katulad nyo,
na maging bastos. Kasi sila yung totoong may pinag-aralan at isinasabuhay yung mga pinag-aralan nilang yun. Diba, nakakahiya kayo, nakaka-proud ba yan? Papalakpakan nyo yung isang abogado na mananampal ng babae. Women's Month ngayon, ha?